Hello and welcome to a special Champions episode where we celebrate a dynasty of kings in UAAP volleyball. I'm Dip Dipianco. And I'm Neil Flores. Today we celebrate National U's journey to their 6th straight UAAP title. This is Starting Lineup. Dancing, swaying, shooting. Puts a long palm and hits a nice attacker three. Again. Isay tosses to Netura. Behind every legendary dynasty is an equally legendary program. And after 6 straight titles, we welcome the main man on the sidelines of National U, 8-time UAAP champion coach Dante Alinsunurin, along with finals MVP Leo Ordiales and Buds Bodin. Guys, welcome to the show. The champs are here. 6 feet lang naman nila. 8-time UAAP champion si Coach Dante. Grabe, we are in the presence of a legend coach. Coach Dante, ang tanong ko muna sa'yo. Before we talk about season 88, yung road ninyo sa eliminations up to the championship, what was the challenge bago magsimula? Dahil galing yung players mo sa World Cup, galing sila sa SEA Games, one would think baka secondary or third priority yung UAAP. So, how was it like getting their minds prepared for season 88? Well, simula, sobrang kumpiyansa kami na makukuha namin yung championship talaga. Pero nung siguro nagsimula ng first round, then doon namin nakita na hindi lang pala dapat volleyball yung inaatupag namin. Kasi mas more on team na to. Kasi yun nga, yung mga player ko galing sa national team, paano mo sila ilalagay doon sa collegiate team na alam nila yung expectation nila sa mga teammate nila is ganun din. Pero yun nga, nagka-problema kami doon talaga, sobrang struggle. And pagdating ng second round, medyo nabawasan, pero sabi ko nga nung last 4 games namin, kailangan yung mga seniors or yung mga alas ko mag-step up talaga. Through leadership talaga, and paano mag-communicate sa teammate, and paano sila maging bumaba ulit. Yung humility as a player na kung paano nila makaka-catch up yung mga teammate niya pagdating doon sa ganung laro. Siguro yun ang naging talaga namin, turnaround namin na naging maganda yung laro namin sa bandang huli. Buds, sobrang naging busy kayo, schedules with Alas, and then you're training with National University. Paano nyo nasi-switch yung laro nyo from national team to a system na totally magkaiba? Kasi iba rin yung set of players na kasama. And how did you incorporate that dito sa UAAP? Siguro naging mas madali kasi si Coach Dante naman kasama naman namin sa national team. And syempre, yung sa lineup namin na sa first 6 namin is 4 kami doon national team. Medyo naging madali na lang yung naging trabaho namin kasi kami pa rin magkakasama nun. At saka yung adjustment namin sa loob ng court naging madali kasi yung si Coach Dante, lahat naman kami lagi ni-remind kung ano yung mga gagawin namin, kung ano yung mga dapat namin gawin sa loob ng court. How about for you, Leo? Kamusta yung dealing with the pressure? Dahil, of course, alam natin yung nagawa mo in your rookie year, champion agad, and then made it to the national team, played in the Worlds. Grabe yung pinakita mo. Personally, we want to know, how was it like processing sa simula ng bago yung season 88? Ano yung sinasabi mo sa sarili mo? Parang, did you set expectations na, kumbaga, this season 88, ganito dapat yung maabot ko? Or was it something else na sinet mo in your mind? Siguro hindi ko siya masyadong nilagyan ng pressure talaga kasi siyempre pag alam ko sa sarili ko, pag nilalagyan ko ng parang expectation sa sarili ko, parang pagka hindi ko nakakuha, parang mas nanggigigil ako, mas frustrated ka. Parang ganoon. Kaya parang ginagawa ko na lang, kung mindset na lang ako na gagawin ko lang yung best ko lagi, and kung ano man yung may laro at may itulong ko. Parang gano'n lang. And I think that also showed, even after a slow start in one of the finals games, nakabawi si Leo, and siya pa rin yung naging top scorer for NU. Coach, I think mas masarap yung story this season kasi ang dami yung pinagdaanan. You lost against LaSalle twice this season. You lost a couple of games, but you were also the first one to defeat FEU. So can you talk about yung mga games na na-drop nyo throughout the 2 rounds? Paano mo na-change yung mindset din nung boys heading on to the other games? Siguro naging
naging agresibo lang kami sa kanila na kung ano ba talaga dapat gawin sa loob ng court. Kasi nga, yun nga yung transition between national team talaga at sa players nagiging problema na kasi may sobrang gap eh. Siyempre kung national team ka, yung character mo dapat lahat ng gagawin maganda. Yeah. Meron kang mga teammate na siyempre yung level is nandun lang. Yung expectation mo sa nila, akala mo ganun din lang pwede nilang gawin. Pero hindi, iba. Siguro yun lang, hanggang sa realize lang namin na nasa school ka, nasa may mga teammate ka na hindi siya katulad nung nainisip mo. More on, remind lang namin sa kanila na kailangan kayo mismo yung bumaba sa kanila, bumaba sa teammate or kausapin talaga kung ano talaga yung gustong gawin. May mga struggle kami talaga na like yung sa Lasal nga na sobrang na kami doon na tatalo kami. Pero sabi ko sa player ko, as long as na yung mindset natin sa laro is nandiyon pa rin. Yeah. May mga struggle pero yung gusto natin sa laro is nakikita pa rin natin. Sabihin, kulang na lang linisin or mas maaari pang i-practice pa. Kaya yun, sabi ko, makukuha din namin sa tulong din ng mga players ko through communication nila and siguro may mga times pa nga na gumagawa kami ng paraan para yung ma-motivate sila. Like, manood ng mga movie for the sports na kung paano nila yung may babalik yung kumpiyansa nila. Yan, siguro yun ang naging isa sa mga susi na ginagawa namin. Pang dagdag motivation, no? Yes. Dagdag inspiration for you guys. Buds, naalala ko, bago magsimula yung season of volleyball stuff, mga pinag-usapan natin, diba? The challenge that you had to go through back sa hometown ninyo, Palawan, and now, looking back, that tough time, tas ito pinagdaanan niyo itong season 88, winning a championship, getting another individual award. How would you, kumbaga, describe your full circle emotion from that time na, ako kung naalala mo yun sa media day, di ba, nagkwento ka sa challenge na yun na hinarap mo, but then now, winning this championship, pang-apat mo na as a player, how would you describe your emotions? Sobrang di pa rin masyado nagsisink in sa akin. Kasi parang tapos na ba? Parang ganun. Kasi hindi ko alam, hindi ko yung sarili ko kasi masyado ko pa kasi inisip yung yung parang yung last playing year ko, parang hindi pa ako willing tapusin yung playing year ko kasi sabi ko nga sa sarili ko kung pwede pa mag-extend ng 10 years, magte-10 years pa ako kasi ganun ako willing to play sa NU para kay Coach Dante. And ayun, hindi ko masyado naisip. And syempre, happy ako kasi yung emotions ko na ganun, na dati nag-struggle ako is napalitan ng saya. Kasi yung nga, andun yung parents ko nanonood ng live. Then kaya after ng championship, talagang niyakap ko sila kasi sila yung reason kung bakit din ako nagsusumikap. Yeah. Gumising araw-araw. Ayun. And ayun, yun lang naman. And it's not every day na masasabi mo, di ba, sa mga tao na for 4 straight years, you won a UAAP championship. Pwede pang maging 5 if he decides to use one more playing year. Leo, it still baffles me na you're just on your 2nd year in the UAAP, pero multiple championships, multiple individual awards. I mean, ano pa yung gusto mong ma-achieve if ever maglalaro ka pa for NU? I know ang dami ng offers after the World Championship, mga international teams, for sure. May kita ka namin sa ibang bansa. But for now, if ever lang that you will still pursue the UAAP, ano pa yung gusto mong ma-achieve sa sarili mo? Sa sarili ko siguro yun, mas mag-grow pa and siguro i-ready yung sarili sa mga in case na siyempre maglaro abroad. And siyempre sa inyo naman is siyempre gusto kong pagpatuloy talaga yung legacy na na-build nila Coach Dante. Siyempre ayokong umalis ako na parang hindi mag-champion. Gusto ko hanggang sa matapos man ako maglaro doon, champion pa rin. Tsaka parang isa pa nilang gustong i-achieve, feeling ko tong dalawang to. Hanapan talaga ng love team si Jade din, no? Habang nasa NU pa sila, mahanapan ng partner si Jade. Coach Dante, balikan muna kita. 2nd straight season na pareho yung scenario na yung FEU ay number 1 at the end of the elimination, sila ulit yung kalaban niyo sa championship. Did you feel more confident this time? Did you feel a different kumbaga sense of confidence dito sa finals na to kumpara sa 87 dahil nga napagdaan nyo na siya before? Oo naman, sobrang kumpiyansa ako after nung manalo kami ng Final Four. Doon ko nakita yung team ko is nagpipick na sa ginagawa namin. Kaya sobrang saya ko na noon, kaya sabi ko sa player ko, hindi na natin kailangan
mag-practice ng hard. Importante lang yung katawan natin maging healthy every time na nasa loob tayo ng court. And then showed, sobrang healthy nga. And went through the finals, won the championship, 6 straight. Congratulations, guys, and maraming salamat you. for Thank you. joining us tonight. Maraming Tuloy ang salamat. celebrations. Alam ko marami pa silang... Hintay natin yung invite natin. Thank you, guys. Thank you, maraming salamat sa so inyo. much. Thank you. We'll have more conversations with National U when we return, so stay tuned. You're watching Starting Lineup. Welcome back to Starting Lineup. Our conversation continues with the UAAP Season 88 Men's Volleyball Champions. This time we welcome the floor general, Greg Ancheta, alongside Obed Mocaba and Jeff Gallego. Yes! More champions on the show. First of all, congratulations, guys, for the 6 feet. Start muna with the floor general, Greg. Greg, how did you deal with the expectations of a lot of people? Coaches, stakeholders, of course, your fans, lalo na lahat ng offensive options nasa inyo na eh. So I know there is some kind of pressure sa'yo as the setter. So how did you deal with all of these expectations? Nung una kasi, knowing na syempre mga kasama ko galing Alas, alam naman natin na matitindi talaga sila eh. So expect talaga ng mga tao na magdi-deliver din ako the same level na ginagawa nila. Pero yung naging struggle kasi nung first part ng liga, medyo hindi talaga ganun eh. And then pagdating naman sa dulo, tinatrabaho ko na hanggang sa ayun na nga, nag-pick na nga kami yung team namin pagdating sa finals. Yeah. Kumbaga yung simula pa warm-up, diba, hanggang sa dulo, sabi ni Coach Dante nga, round 2, kumpiyansa na siya na makukuha niya yung championship. Obed, let's talk about you this time. Game-winning point lang naman, diba? Yeah. For Obed. But before we talk about that part, can you share to us, describe to us your growth, yung assessment mo from your rookie year, from the time na siguro limited pa lang yung alam mong Tagalog words, people were helping you out, adjust dito sa Pilipinas. Ano masasabi mo in terms of your growth dito sa UAAP? I'm very happy for all happening to me here in the Philippines because when I came here, of course, it was very difficult for me with the language barrier. So but my teammate, the coaches helped me to grow not only as a player inside of the court, but also out of the court. So I'm very happy, and until now we are continuing to do what you are doing. And now you're a multi-titled player and multilingual Yes. at that. Diba? Ang dami nang alam na Tagalog ni Obed eh. That will always be part of his core memories, just to be able to win that championship point for your school. Never mo makakalimutan yon. Now, Jeff, you're the second setter for NU, and a lot of people don't see the work you put behind the scenes. Kasi pag training, sure ako, talagang pinupukpok nyo talaga yung first six. That's the role of the deep bench of NU. So, can you talk to us kung paano mo rin challenge itong si Greg? Kasi di ba may healthy competition din yan na gusto mo rin makakuha ng playing time sa loob ng court. Siguro po, every training po namin, challenge po namin palagi yung first six na kailangan mahigitan pa namin kung ano yung pinapakita nila sa ensayo. Tsaka sinasabihan ko rin yung mga teammates ko na sa second six na try natin best natin na kailangan every training natin pahirapan natin sila kasi para pagdating sa laro magiging madali na lang para sa kanila. So, yun lang. Greg, can you describe to us yung relationship niyo ni Jeff, him being your substitute in times na kailangan din siya ipasok ni Coach Dante. Kamusta kayo in training? Ano yung mga nagiging usapan niyo? I'm sure you guys have a different relationship as compared to you and Obed, yung connection niyo sa pag-atake. Pero kayo, kasi pareho kayo ng posisyon na nilalaro. So paano niyo, kumbaga, tinutulungan yung isa't isa? Ano ba relationship? Bromance. Hindi. Maganda na rin naman yung ginagawa ni Jeff kasi yun nga na siya yung nagiging parang pinapakita niya yung play ng kalaban na okay, ganito yung gagawin nila tapos paano namin sila didepensahan.
And, yun. Kumbaga lead by example ka siya kasi iba yung nakikita niya pag nasa bench, di ba? So pag ganun, nasasabi mo kay Greg ano yung mga pwede niyang gawin din. Every time din po na na sinasaba ko na sabi ko sa kanya, every time out na may mga nakakalimutan siya, palagi ko siya ni-remind kung ano yung mga dapat gawin, mga plays. Kasi syempre, pag nasa court ka talaga, makakalimutan mo yung kung ano yung Kasi may viewing kami palagi. Nakakalimutan niya kung ano yung pinag-aralan namin. Kaya ni-remind ko siya palagi. Kaya minsan, lalo na pag magsaserve ako, sisigaw yan. Dito mo dalhin, ganito gawin mo mamaya. Ganun. Nakakatulong yun. Nakakatulong yun. Kaya nung isang beses na meron siyang tinuro sa akin tapos na-convert namin to a point, tinuro ko siya after. Ganda nun. Also part of the simulations that happen in training. And I just love the dynamic between these two. Now, Obed, you've had lows as a team, but you also had a lot of highs. Was there a specific game or a specific moment where you felt that this was it? This was really our peak and you felt that you would win the championship? Yeah, of course, for me it was the final game 1. So I was there to help them to cheer kasi of course I don't have too many spikes to them they have, so every time like they can be blocked, their mental can be, so I was there to help them like mentally, emotionally, so yeah, that's it. Greg, ano masabi mo na nakuha ni Obed yung game-winning point na finally to seal the deal? What can you say about that? Hindi ko masasabing intention yun, pero maybe his last. Kaya, hindi. Situation na rin naman kasi yung last point is nakafocus talaga sa outside nung kay Kuya Buds. Kaya sinabi rin naman sa akin ni Coach Jess yun nung timeout na pwedeng middle, silip muna ako, and then yun nga, sa kanya ko nabigay yung last point. Ako, ibahin ko yung tanong ko. Anong plano for vacation? Iba naman. Saan nyo balak mag-celebrate, Jeff? Anong mangyayari after this whole season? Kasi ang haba ng season, and I'm sure napagod din kayo sa lahat ng pinagdaanan nyo. Anong nag-iintay for the NU Bulldogs? Siguro, kailangan muna, pasok muna, aral muna kami. Wala muna passion, kailangan muna. Media train. Kailangan muna bumawi sa schools kasi marami na rin nakakalimutan din Pero pagkatapos nun, kunwari, natapos bakasyon. na yung ACADS, Greg, Obed, anong plano ng team? Uwi sa probinsya. My parents are here, so nice. yeah. So I will enjoy with them until they will go back after my graduation. Nice. Well, you will have that well-deserved rest and celebration right after. Thank you so much, guys, and congratulations once again on the 6th speed. All right, more with NU after this. Stay tuned. You're watching Starting Lineup. Welcome back to Starting Lineup. We're still joined by the champs, and this time we welcome team captain Peng Tagibolos, Jay Disquitado, and Jim Will Gabultos. Guys, welcome to the show and congratulations! Ang ating last batch ng Bulldogs but never the Underdogs. Yes. Captain Peng, simulan natin sa'yo. No? Kapansin-pansin yung pagiging vocal mo, Peng, this season. A lot of fans noticed it, how you were so talkative inside the court, which is yung ibang season siguro hindi masyadong ganun yung role mo. Paano naging proseso mo dito sa pagdaan ng games para maging ganyang klaseng leader para sa team? Siguro yung nangyari kasi is parang after nung mga struggles namin nung elims, nung elimination is parang napag-usapan na kailangan ko na talaga mag-step up. Lalo na sinabi ng mga coaches na kailangan ng leader sa loob kung sino susundan. So ayun, parang sinabi ko lang sa sarili ko na ako pinagkatiwalaan dun sa pwesto na yun. So bakit hindi ko i-try na magsalita? And ayun naman, tinulungan naman ako ng mga teammates ko na ayun, nagbaba kami ng pride. And ayun, hanggang sa ako na lang nagsasalita, then nakikinig sila.
Kasama rin ba dun sa process na yun yung pagkakaroon ng mas maraming stare down, mga, di ba? This season parang daming moments nito eh. Kasama ba yun sa, kumbaga, dun ka humuhugot din ng energy, ng confidence? Ayun, siguro, kasi, parang aminado naman ako na nawala talaga ako nung Elms. Parang hindi ko talaga ramdam na ako yung naglalaro, yung sarili ko yung naglalaro. So, ayun, siguro, habang patagal hanggang sa nakuha ko yung laro ko ulit na okay pala na ganito, ituloy ko na lang. Then, nasasakto kasi na nakikita ko kasi nasa bench ako. So, ayun, parang bugso na rin ang damdamin na bumawi. The cherry on top of this run, first time niya mag-lead as the team captain to a championship title. And we really heard his voice most of the time pagdating sa time. It was very refreshing. Punta naman tayo kay Jimwell. We want to call him the silent constant of NU because he has always been there guarding the floor. And for liberos kasi, limited lang yung skill categories eh. Hindi sila nakaka-serve, nakakapalo. So how do you focus on just 2 skill categories of receiving and digging, lalo na ang gagaling din ng mga kasama mo na puro national team players? Siguro yung pressure din sa when in terms of receive and digs. Kasi yung mga kasama namin ni Greg from Alas talaga. So nag-uusap kami ni Greg na kapag nabuo na tayo ulit, kailangan hindi lang sila yung mag-step up. Kailangan pagbalik nila, kailangan magka-same level pa rin kami. So siguro sa receive, mas nag-focus talaga ako kasi iba yung laruan ng men's ngayon eh. Talagang palakasan ng side out. So ayun. Dahil sa mga gandang first ball ni Jimwell, di ba? Ang gaganda rin ng palo nila Jade. Agree ka ba doon? Maganda yung mga pasa? Pwede na. Oh, Jade, grabe rin yung pinakita mo in terms of your two-way play, di ba? From passing to attacking, pati blocking. Kaya nga sabi nila, Neil, ikaw yung parang honorable mention pagdating sa mga awards. But ikaw personally, how would you describe itong season 88 mo? Maganda naramdaman mo ba na mas nag-level up ka pa kumpara sa first 2 years mo in the UAAP? Naramdaman ko naman na medyo nag-improve. Kasi, ayun nga, na parang, paano ko ba ito sisimula? Saka starter ka na, most di ba, from last year. Di tulad nung mga lagi akong nasa bench. Pero, secret weapon ako dati. Hindi na ngayon. Anong tawag pag di ka na secret weapon? Anong tawag sa'yo ngayon? Weapon na lang. Hindi na secret. Hindi, yun. Thankful ako sa mga teammate ko kasi sila rin yung nagpupush sa akin eh. Na pag nawawala ako sa, kunyari, wala akong game, na-off ako kasi, ayun nga, parang napopostrate ako minsan. So, yun, thank you sa mga kasama ko kasi lagi nila ako pinupush na sa training, ganyan. Sinasamahan nila ako mag-overload. Yan. Thank you. Kay Jimwell daw. Wala pa siya sa lagi niya. Alam mo niya kung saan nakatingin yung mga camera, madalas di ba? Well, Peng, it's very difficult to be a team captain kasi ang dami mong iisipin eh. Compared to the other players na focus na lang sa laro. Pero sa'yo, iisipin mo pa bawat tao na hindi mawawala sa sistema. So, paano mo binabalance yon? Kasi iba-ibang personalities, lahat magagaling. So, how do you get to, kahit pa paano, makakuha ng command din dun sa team mo? Siguro, tulad nung sinasabi ko tuwing timeout na maniwala muna kayo sa sarili nyo bago sa lahat, tas susunod na yung iba. Kumbaga, yun lang yung pinanindigan naming lahat na before mo isipin yung gawain ng iba, yung gawain mo muna. Para mas less yung iniisip ko na ito gawin mo, ganyan gawin mo. So, parang kung ano yung trabaho mo sa court, yun yung gawin mo. Then, after nun, doon tayo magtutugma-tugma, tapos makapaglaro tayo ng iisa lang. Picking up from that point, no, ang ganda ng sinabi ni Peng, intindihin mo muna yung sarili mong laro. Jimwell, how do you prepare for big games like that? Pagdating ng championship na kalaban mo yung number 1 team ng eliminations, alam mong malalakas pumalo, ibang klase rin sila maglaro. As a libero, someone that has to defend, ano yung nagiging preparations mo pagdating sa finals? Siguro yung naging preparation ko lang, hindi
hindi ko nilimit yung sarili ko. So parang sobra-sobra pa pati yung overload namin. Ito sinasama ko si Jade sa service receive kasi madalas siya talaga yung tina-target. So nagpe-prepare ako pero sinasama ko rin yung teammate ko. Para kahit papaano, kapag siya yung nawala, andun ako to back up. So ganun. And that's the role of a teammate, to be able to support in whatever way that they can. Jade, this isn't your first championship, di ba? Pero how different is this? Or how special is it for you na ngayon nasa starting unit ka na? Iba-iba kasing kwento kada championship. But I think season 88 is going to be in the history books talaga for NU. Siyempre, mas masaya yung championship ngayon kasi naitawid namin yung yung hirap namin na pinagdaanan namin Yung mga sakripisyo na ginawa namin, lahat nagbunga. So, eto yung best season ko ngayon. Gano'n ka kasaya sa mga nanonood sa inyo, sa sidelines? Mga sumusuporta sa inyo, mga Susulong alumni. na ba ang Jabel? Mga alumni ng women's, gano'n ka kasaya na nandyan sila? Even na mga seniors niyo sa men's, di ba? Nanood ulit sila. Siyempre, masaya kasi kahit wala na sila sa inyo, lagi pa rin sila sumusuporta sa amin. So, yeah. Sino yung favorite mong nanood sa inyo? Si Summit. Summit. Wala na lang kung sino. Kasi, mainit kasi nung araw na yun. Nauuhaw ako. Stay hydrated, Summit. Nagpalag pa nga. Peng 6 championships. I know mahaba pa ang season, you're gonna take a break, pero ano pa yung nakikita mo sa future ng NU program? Because I think there's a high possibility na intact pa din yung lineup nyo in the upcoming seasons pa. Siguro, mag-stick kami sa sistema na parang gusto pa rin namin pakita na top pa rin ng sistema ng NU sa larangan ng volleyball dito sa Pilipinas. Then more learnings to come, then lahat pag-aaralan namin hanggang sa maging international level na po talaga kami lahat. Yun talaga yung plano ng mga coaches sa amin. Hindi lang pag-graduate namin is okay na kami. Mas gusto nila nakikita kami outside the country. Well, no doubt, you guys are the standard right now. Grabe yung sinet ninyo para sa men's volleyball at patuloy na magiging ganyan yung success ng NU with the program they have. Congratulations, guys. Peng, Jimel, Jade. Tuloy din ang celebrations dahil worth 6 feet dapat. So 6 months siguro dapat. Congratulations, guys. Sana. 6 months. Thank you very much, everyone. Thank you for joining us. I'm Neil Flores. I'm Dip Dipianco, and this is Starting Lineup.